Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Day 24 na tayo guys, so tuloy-tuloy lang tayo, no? Huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Even it take us for years. This is a daily vlog and this is my daily diary. So instead na isulat natin yung mga nangyayari sa atin sa isang araw or diary, ginagawa natin siyang video diary actually. Okay, so let's start the story about what happened yesterday as usual. So pumasok na naman tayo sa trabaho, and then sa trabaho is okay naman ang flow. Kaso yung habit natin, hindi pa rin natin nabibreak yung habit, yung bad habit. Okay? Criticizing other people and yun, bad habit yun. Hindi siya okay na pag-usapan ng ibang tao. So, siguro sa ngayon, simula ngayon, iwasan ko na yung ganong klaseng conversation, usapan. Kasi wala naman siyang magandang naidudulot talaga. Nakakapagbigay lang tayo ng sama ng loob sa ibang tao. So, still yun pa rin, no? Struggle tayo dun sa about kay base dun sa mga nasabi kong masama sa kanya. Saka yung naging pagtatalo namin. Although I just want to explain about the things that he don't understand. Kaya lang para sa kanya is masama. So, natutunan lang natin dun is hindi nga tayo pwede talagang mag-open ng conversation or to get the attention of the other people by saying something bad to him. Kasi it's become an argument. Kahit na alam mo naman na sa mali o sablay yung mga ginagawa niya, huwag na lang natin i-voice out pa. So yun yung mga mali natin nagagawa, no? Tsaka parang instead na magkaroon tayo ng mga maraming kaibigan, nangyayari is kaaway at nagkakaroon ng samahan ng loob. So ayoko nang ganun. Kaya so yun yung nangyayari. No? So yun lang, no, kahapon di ako nag-overtime. So pagka uwi ko dito, kain, tapos pagkatapos kumain, basa ng libro. And then pagkabasa yun, walking tayo. Exercise. Walking ginawa ko lang, pero may weights. Paa at kamay, meron tayong nilagay na weights. So, isang oras din tayo naglakad-lakad sa labas. So, nakakapagod din pala pag may weights. Kahit lakad lang. Nakakangalay sa, sa braso. So, sa paa. Pero after nun, talagang ang gaan sa pakiramdam. Iwan ko kung bakit ganun yung bakit ganun yung feeling. Iba siya kaysa sa yung nagtatrabaho ka. You are at work, tapos you're parang lakad ka ng lakad. Masakit sa paa. Pero pagka naglakad ka na yung intentional, para siyang after nung maglakad, ang sarap sa pakiramdam, yung magaan sa pakiramdam. Pero pag sa trabaho, instead na gumaan yung pakiramdam mo, hindi Parang ang bigat, parang nakakapagod, tapos nakakangalay sa paa. Kasi sinasanay ko rin yung sarili ko yung paglalakad. Hindi na ako masyadong nag-uupo ngayon. Kaso nga lang, nakakaramdam ako ng talagang sakit sa paa, yung dito sa may Achilles. Para siyang nangangalay. So, yun lang, no? Tapos, siyempre, basa tayo ng Bible, as usual. Nagsulat pala ako ng story, no? Kasi itong purpose ko ng pagsusulat ng story is for me to have a guide. Siyempre,
para rin meron tayong mga ikukwento balang araw. So, yung story of 3 very successful people. They use the pain and grief to become very successful in life. So, si Zig Ziglar, si Anthony Robbins, at saka si Joe Gerard. Sinulat natin yung success. Kung paano sila naging successful sa buhay. So, they use pain. Kasi si Joe Gerard, Zig Ziglar galing sa hirap ng pamilya. Tapos, yun nga, para siyang sinusundan ng kahirapan hanggang sa paglaki niya, hanggang sa nagkasawa siya. Naging salesman siya, tapos pero hirap siya magbenta. Tapos, yun, dumaan siya sa sa hirap ng buhay bago siya naging successful. Si Anthony Robbins naman, pinanganak siyang mahirap. Tapos, iniwanan pa sila ng tatay niya. Kaya nga, yung ginagawa na lang niya para may makain is nagnanakaw siya ng pagkain sa grocery store. Tapos, nung nagbibinata na siya, meron siyang naging isang dream girl niya. At yun, ang nangyari is nabasted lang siya kasi mahirap lang siya eh. He cannot provide everything para dun sa girl. At syempre si girl naging practical. Mas pinili niya yung manliligaw niya na may kaya. Okay? Tapos si Joe Gerard naman is mahirap din sila. Tapos yung pamilya niya, nagising na lang siya, wala siyang trabaho, wala siyang savings. Tapos yung asawa niya nag-iiyak kasi mga anak niya nandun sa labas namamalimos. So yun yung naging trigger point niya para maghanap ng paraan para umasenso. So nag-apply siya bilang isang salesman ng ahente ng isang car company. So pinangako niya dun sa hindi siya tatanggapin ng may-ari kasi wala naman siyang experience about sa selling. Pero pinangako niya na kaya niyang makabenta within that day. So nangyari nga, bago matapos yung araw is nakapagbenta siya ng isang car. Tapos nung nakabenta siya yun, bumali muna siya dun sa may-ari, sa amo niya, ng pera. At yun yung pinambili niya ng pagkain sa pamilya niya. So, simula nun, yun na yung naging naging career niya. Tapos, at hindi lang yun, kasi gumawa siya ng history o record about sa selling. Guinness World of Record na may pinakamaraming sale sa loob ng isang buwan. Bumibenta siya nag-a-average siya ng 6 cars per day. Tapos 6 cars per day, tapos within a month nakakabenta siya ng almost at minsan lagpas ng 150 cars. Grabe. Tapos yun na, doon na nag-umpisa yung pagbabago ng buhay nila. So ang ganda makinig ng mga story, ang ganda manood ng ganitong story. Galing to kay Millionaire in You. So kung gusto niyo makinig ng ma-inspire at saka magporsige sa buhay, I encourage you to watch all his video. Ang gaganda. Ang story kasi yung maganda ron. Alam mo naman tayo mga tao, mahilig tayo sa story. So after natin magsulat, siyempre nagbasa tayo ng Bible as usual. Binasa natin yung kagabi, yung Psalm 49:51, 50 verse 15. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. So yun nga, in the day of trouble, dapat talaga tumatawag tayo sa Panginoon para and thou shalt glorify me. Para maibsan o mabawasan yung
dinadanas nating pagsubok. Tapos syempre, kapag ganon, nag-glorify natin si God. Yun naman talaga hindi lahat ng bagay kaya natin dito sa mundo. Kailangan natin si Lord. Tapos ngayong umaga, Chronicles 1 verse 1, Adam, Seth, Enos, Inan, Mahalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham, and Japheth. So sa Chronicles, sa unang yan yung mga family tree. Yung sabi ko, ano kaya isusulat ko dito? So yun na lang. Nagsimula kay Adam hanggang pinanganak si Noah. So siguro yung hindi ko alam kung bakit yun yung nabasa ko. So sinulat ko na lang yung una kong nabasa. Okay? So that's it. Sana maging maayos yung araw na to. Hiwasan ko na talaga yung pag-criticize at mag-anlait sa ibang tao. So, nagtuturo tayo, motivational video tayo, pero yung ginagawa natin is mali naman. So, mali talaga. So, yun lang. That's it for today's video. Maliligo tayo ngayon at exercise pa rin kahit anong oras na. Okay? Tuloy-tuloy lang. Hindi tayo pwedeng tumigil. Okay. That's it for today's video at maraming salamat and God bless us all.